Magandang umaga mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 9 AM edition. PBBM, iginiit ang mas aktibong papel sa pagpapanatili at pagtatanggol at pangangalaga sa isyu ng South China Sea, batay sa mga umiiral na patakaran. Tungkulin ng mga may interes na bansa gaya ng Pilipinas at India, na magkaroon ng mas aktibong papel upang pangalagaan at ipagtanggol ang karapatan sa isyu ng South China Sea. Bahagi ito ng nabigyang diin ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa kanyang Foreign Policy Address sa inorganisang Observer Research Foundation sa New Delhi, India. Sabi ng Pangulo, tila naging pantay-pantay na ang lahat sa pag-angkin sa South China Sea na ayon sa Chief Executive ay hindi totoo, at produkto ng maling impormasyon. Hindi rin aniya nakapagbibigay ng kapanatagan na may ilang pilit na sinisira ang kredibilidad ng international legal procedures at tinatanggihan ang lehitimong desisyon ng mga kinauukulan. Ni Pangulong Marcos, dapat masuri ang mga pahayag ng mga bansang nakapaligid sa pinagtatalunang bahagi ng katubigan, na dapat ibatay sa international law o pandaigdigang batas gaya ng United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS at ang 2016 Arbitral Award. The complex issue of competing claims in the South China Sea has for years been unfortunately and simplistically reduced to the South China Sea disputes, as if claims were all equal. They are not. The assertions of literal states have to pass the test of conformity with international law, particularly the UNCLOS, and definitive binding interpretations such as the 2016 Arbitral Award. Samantala, VP Sara Duterte, kinikilala ang pasya ng mga senador sa pag-archive ng Articles of Impeachment. Kinikilala ng kampo ni Vice President Sara Duterte ang naging desisyon ng Senado, na tumalima sa kautusan ng Korte Suprema at isantabi na lamang ang Articles of Impeachment. Sinabi ni Attorney Michael Poa, ang tagapagsalita ng pangalawang Pangulo, na nakatuon na ngayon ang kanilang atensyon sa pagsumite ng komento sa inihaing motion for reconsideration na inihain ng House of Representatives. Ngunitang sa ginawang botohan sa Senado, ay mayroong 19 na mga senador ang bumoto na dapat ay isantabi na muna ang impeachment, habang mayroong 4 ang kumontra at 1 ang nag-abstain. Una nang naglabas ng kautusan ang Korte Suprema noong July 25 na kanilang ibinabasura ang impeachment complaint laban kay Duterte, dahil sa ipinagbabawal ang pagsasampa nito ng mahigit sa isa sa loob ng 1 taon. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 9 AM edition. Abangan ang mga susunod na balitaan mamaya para sa 10 AM edition. Mga ka-happy hour, kung gusto mong manood ang mga balita sa MBC TV Network News Update, mag-subscribe sa aming YouTube channel, i-like ang aming Facebook page, at i-follow sa aming TikTok account.